Ako nung presidente ako, para masiguro ko na hindi ako masasali sa mga anomalya kung meron, I prohibited the cabinet from submitting any transaction. I'm talking now to the people of the Philippines. Wala akong tinatanggap sa aking na transaction about money, about land being sold, or land being bought, or mga eroplano, barko, hindi dumadaan sa akin yan. Yung approval, final na sa kanila. Sabi ko sa cabinet ko, just do your thing and do it right and avoid corruption. Then you have the powers really to decide what is good and what is not good for the country. So may isa akong alam ito ng cabinet, sabihin ko na sa inyo. May isa akong nagalit ako, though it was not really a case of corruption, but papunta na rin doon, not really corruption, but yung contracts that would put government into a very precarious situation. Nagalit ako sa cabinet, tumindig talaga ako at tumayo ako, pastor, at ito ang sinabi ko. Sabihin ko na lang ang lahat para alam naman ito. Tumindig ako sa cabinet, sabi ko, umalis ka dito, bigyan kitang 1 minuto. Pag umikot ako dyan at nandiyan ka pa, sipain kita. Then another one was an undersecretary. Government to government lang yung sa transaction. Kung nagalit ako, talagang pinatawag ko siya, pinaupo ko siya. Yung muka talaga niya, ginanong ko siya. That was about the only time that I got into a violent behavior. Wala akong drama-drama noon. Basta sabi ko, wag. Wag is wag na wag. Kaya yung 90 ko, actually masabi ko sa iyo, kung yan lang ang tinatanong ng mga tao kung nagtrabaho ba ako o hindi. Nagtrabaho ako ng matino. Kung magtanong kayo na nagkaroon ako ng 5 centimos na corruption. Never happened. You can ask anybody. Anybody. Wala. Kaya ako magbulyaw ng tao noon. Kasi gano'n ako. I've been mayor for 23 years here in Davao City. No, never an instance that I pera. Kaya ako lang yung presidente pag alis ko sa Manila, ako lang yung walang bahay. Wala akong bahay sa Manila. Tapos balik ako dyan sa makikita mo ng tao. Bakit naman ako magpakorne kung meron? Kung meron talagang bahay ako na lipatan na maganda. Pero okay na ako sa bahay ko dyan. Makita ang... Kasi golf course yung sa likod namin, Pastor. It's being developed now. So, sabi niya, it would be a commercial, Yung sa harap namin, Pastor, yung mga kondo, ang tataas. Yung village namin, teacher's village yan mga kapitbahay namin, mga kondo ng ganon. Kaya sirado na yung mga Venetian blinds. Mabuksan mo noon yan Hanggang sirado na kasi makikita na ng kapitbahay mo. Kami dyan, nasa gitna itong village na teacher's village, yung Dunya Luisa, yung kabila. Well, kung
baka magpala mo, maswertihan lang kami ng balang araw. Patayo rin kami ng aming kondo doon to compete with our neighbors. But yun lang talaga ang buhay. Yung, Doña Luisa pa rin yung dati bahay mayor. yun, yung doon mo bininyagan si Kitty. Oo, si Kitty. Doon sa likod noon ngayon, ginagawang golf course. Golf course, ginagawa nga, develop into... Prime location na yung bahay mo yun. Maliit ang bahay ko. May footage ba kayo ng bahay ko? Meron, yan o. Ayan, yan ang bahay ko. Ginawa ko lang yung second story kasi flat talaga yan at saka wala nang dalaw-dalawa lang kwarto niyan eh. So, yung mag-ina, pati yung servants, wala na. Kaya patayo, yan. Yan mo ba dinala yung Prime Minister ng Japan, si Abe? Diyan, kumain si Prime Minister Abe. Diyan sa bahay na yun. That's why mahal ka ng taong bayan. Pero magandang bahay yan, Pastor. I will never, hindi ko ipagpalit yan baski ano kalaking mansion, baski palasyo. Maganda yung kwarto ko. Lalo na yung unan ko, pati kama ko. Maamoy ko lang yung amoy ko na pawis. Yun na yun, tulog na ako. Kaya ako hinahanap ko yung kama ko. Yung security blanket mo, nandiyan pa rin. Oo. Wala mong laban. Kukunti lang alam ng tao niya. Kukunta lang. Pero may sarili talaga akong, at nilalabhan lang yan every 2 months. Kasi pag tulog ko, yun ang inaamoy ko. Pag inaamoy ko, Tulog na. kasi brown ang kulay niyan. Alam ng, kukunti lang nakaalam niyan, pero yung malapit lang talaga sa akin. Makikita mo ako kasi pag ano na yan eh. Kaya magpunta ako ng noon sa Maynila, naglipad ako. Nakalimutan, sinabi ko na sa inyo eh. Una talaga yung kumot ko. Pagdating ko sa Maynila, wala. Balik. Boarding ako, balik. Lalo na yung magpunta ng labas, yan talaga sinisigurado nila. Kaya dalawa yan, pag ma-waylaid yung bagahe mo, at least yung dadala ko na shoulder bag, nandoon yung nakaipit. Bahala na walang damit o na basta may kumot lang. Sabi nila, that's a sign of insecurity. Hindi man ako na-insecure pa binsan. So, gusto ko lang talaga yung kumot ko. Pero sabi nila, sign of insecurity daw. Well, yung anak ko si Inday, yung Vice President, ganun rin nakuha niya. Nung maliit pa, paggising niya, dala-dala niya yung kumot niya. Kaya dahan-dahan kong, nung una umiiyak talaga. And she would never let go of the blanket. Dahan-dahan ko kasi alam ko na hindi maganda na mangyari sa ganyan. Pero siya yung nakuha niya yung kinakain yung kumot na dala-dala. Pagtindig niya, nakaagad sa kanyang... So, dandahan kong para to stop the nonsense.